Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At para sa video po ngayon ay isi-share ko lang sa inyo yung kauna-unahang issue o problem na na-encounter ko para dito sa aking ER150P. So kaninang umaga ay nililinis-linis ko lang itong ating motorcycle. Ganun din, chinecheck ko yung kanyang mga gulong. At nung checking ko yung kanyang gulong dito sa harap ay may napansin ako. Nakatapak pala siya ng tornilyo. Kaya pala nung kahapon, nung dinadrive ko ito, napansin ko na mahirap siyang iliko. Yung pala, unti-unti nang lumalambot yung kanyang gulong sa harap. Ngayon, halos wala na siyang laman kasi pag pipindutin ko, malambot na siya. Kaninang umaga, iniisip ko na baklasin na lang tong gulong. Kasi nga hindi ko naman tumadadala sa vulcanizing dahil wala pa tong ORCR. At magandang opportunity rin yon para mapag-aralan ko na kung paano binabaklas yung mga gulong sa harap. Kaya lang naalala ko, meron nga pala akong product na pwede rin gamitin dito. Nung kasing una kaming nagtayo ng motor shop, meron kaming nakuhang mga tire inflator dun sa aming supplier. So actually na-impress nga ako dun sa mga product na yon, kaya nag-stock ako para dito sa ating Wigo at dun sa ating Navara. Pero fortunately, hindi ko pa yun nagagamit dahil hindi naman napaplat yung ating mga sasakyan. Kaya kumbaga, hindi ko pa alam kung effective ba yung mga ganong klaseng product. So ngayon na nangyari ito yung proper time o yung tamang timing para matesting natin yan. Siya nga pala kung na-experience nyo nang maglagay ng mga tire inflator sa mga 4 wheels, paki-comment nyo nga sa comment section kung talagang effective ba ito sa mga 4 wheels. So ngayon, matatry natin yan dito sa motorcycle. So yung gagamitin ko ay yung Kobe na tire inflator. Actually, marami ng mga tire inflator na lumalabas katulad ng mga Extreme. Pero sa tingin ko, kung ano man ang mapili nyo na brand, pare-pares lang naman yan ng mga contents o yung mga laman nila sa loob. So ngayon, ang gagawin ko rito ay kailangan tanggalin ko muna yung tornilyo. And then, pasingawin ko yung mga extra na hangin sa loob bago ko isalin yung ating product. Tara, samahan nyo ako at testing natin kung effective ba yung ganitong klaseng mga tire inflator para sa mga motorcycle. Lagyan ko lang ng markings to para mamaya hindi tayo maligaw. Alam natin kung nasaan yung nasaan yung butas. So ayun, sumingaw na siya lalo. Hindi naman ganun kalaki yung tornilyo. Maikli lang din. Dapat yung punctured side, dapat nasa ground or nasa semento. Kasi once na nilagay natin tong product na ito, yung sealer niyan hindi naman aakyat eh. Automatic ang unang concentration doon sa baba. So dapat yung mga puncture side, lagay natin sa ground or doon sa baba. So, kaya nilagyan ko rin siya ng markings para madali ko siyang makita. Shake natin na maigi. Tapos yung dulo nito, ini-screw lang. Hindi na natin kailangang alisin yung barbula nito katulad ng pagka naglalagay tayo ng mga tire sealer. Okay. Tapos meron siya ritong seal. So tanggalin lang natin yung seal niya. Pipihitin natin ng clockwise. Automatic ta-transfer na yung liquid at saka yung hangin dito sa loob ng tire. So ayun, pumapasok yung kanyang product. After nyan,
ay puro hangin na yung lalabas. So off ko na. And then try kong paikutin para yung sealer sa loob ay mag-rotate. Sumisingaw pa rin siya rito. Try ko kayang paanda rin kasi nakasulat dito sa instructions, after the air is fully charged into the tires, the vehicle should be driven immediately. So, iikot ko muna siya. Ito yung butas niya, kaya may mga lumalabas pa hanggang ngayon actually. Ayan, lumalabas pa rin siya. So, yun lang, hindi ko lang alam, baka kulang pa yung nilagay ko na product. Try kong lagyan pa rin siya ng additional. Ayan, so almost puro hangin na lang yung lumalabas sa kanya. Parang lahat ng mga contents na ito ay pumasok na dito sa loob ng gulong. So, na-drive ko na, katulad nung sinabi dito sa instruction na drive immediately. Ngayon, iwanan ko na lang muna ng mga ilang minutes na nagsettle siya dito sa ilalim. Ayan yung markings ko, ibig sabihin nandiyan sa ilalim yung kanyang puncture. Iwanan ko lang siya ng mga 5 minutes, tapos tignan natin. So, iniwan ko to for almost 10 minutes na. Check natin kung sumisingaw pa siya. So, ito yung kanyang yung punctured. So, kung papakinggan ko siya, parang may konti pa siya eh. Parang maliit na lang na singaw. Siguro kailangan mag-cure pa o matuyo yung sealant na yan. Ang gagawin ko, check ko na lang yung kanyang tire pressure ngayon kung gaano katigas. And then, iwanan ko to, balikan ko, siguro hapon na. Titignan ko kung magbabago yung kanyang tire pressure. Ang taas ng tire pressure niya, 55.2. Siguro bawasan ko yan. Lagay ko na lang sa 35. Masyadong matigas to. Ito. Nasa 35.6. Siguro mga bandang 3 or 4 PM, check ko siya. Tignan ko na lang kung nabawasan ba to or hindi. So, balikan ko kayo mamaya. More than 4 hours ko na siyang iniwan. Sa tingin ko, natuyo yung kanyang sealant. Kaya, kahit pakinggan ko siya, wala na akong naririnig na sumisingaw. Pero, testing natin. Meron ako ditong foam na pinabubula ko. Tignan natin kung magkakaroon siya ng bubbles. So ito, okay na siya. Hindi na siya nagkakaroon ng bubbles, oh. So na-sealed na nung sealant yung hole niya kanina. So nakita natin dito na effective yung paggamit ng mga tire sealant and tire inflator. So ngayon naman, check natin kung nabawasan ba yung kanyang tire pressure. So kanina, ang reading natin ay 35.6. Ngayon, tignan natin kung ano na siya.
So yung reading ko ngayon 33.8. Bumaba siya ng konti. So ganitong iniisip ko dyan. Kasi kanina meron pang konti ako naririnig na sumisingaw. Siguro nung iniwan natin to, may mga konti pang naka-escape na hangin. Pero unti-unti habang natutuyo yung sealant ay nag-sealed na rin siya. So sa tingin ko okay na ito. So okay din pala yung mga ganitong klaseng mga tire sealer and inflator. Kasi in case of emergency, nasa alanganing lugar kayo, ay maaasahan din natin. Sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. Especially po ngayon na nadagdagan na po yung ating mga contents. Dati naka 4 wheels lang tayo. Ngayon, unti-unti po magpapakita po ako sa inyo ng mga upgrades na gagawin ko dito sa ating motorsiklo. So mga kaibigan, maraming pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!